Ang Bulacan na isa sa pinakamatandang mga bayan sa Pilipinas ay naging encomienda, o kabisera ng probinsya de la Pampanga, at Paglaon ay naging unang kabisera ng lalawigan ng Bulacan bago inilipat ito sa Malolos noong 1930. Pagkatapos ng pananakop ng mga Amerikano, sa bayang ito ipinanganak si Marcelo H. del Pilar, isang Pilipinong makabayan na naglimbag ng babasahing La Solidaridad. Dito rin ipinanganak ang kanyang pamangking si Gregorio del Pilar, isang Pilipinong general noong himagsikan, at ni Soc Rodrigo, dating senador ng Pilipinas. At dito rin nagmula sa Bulacan ang bida sa ating kwento, kaya simulan na natin. Si Francisco Balagtas Baltazar ay ipinanganak noong 2 ng Abril taong 1788 sa Panginay, Bigaa, ngayon ay Balagtas, Bulacan. Tinatawag rin siyang Kiko at Balagtas, sa halos buong buhay niya siya ay nagpunta sa iba't ibang bayan at lungsod. Kabilang na dito ang Tondo na ang bahay ay nakatirik sa dakong dagat ng daang kinikilala ngayong Bilbao. Habang siya'y nasa Tondo naramdaman niya ang pulso ng unang pag-ibig, pulse of first love, nang makilala niya si Magdalena Ana Ramos. Ito ang nagbunsod sa kanya upang maging isang makata. Sa gulang na 11, lumuwas ng Maynila, upang makahanap ng trabaho at makapag-aral. Pumasok siya sa paaralang, parokyal sa Bigaa kung saan siya'y tinuruan tungkol sa relihiyon. Naging katulong ni Francisco Balagtas si Doña Trinidad upang makapagpatuloy siya ng kolehiyo sa Kolehiyo de San Jose sa Maynila. Pagkatapos, nag-aral naman siya sa Kolehiyo de San Juan de Letran at naging guro niya si Padre Mariano Pilapil. Taong 1835 nang manirahan si Kiko sa Pandacan, Maynila. Dito niya nakilala si Maria Asuncion Rivera. Ang marilag na dalaga ang nagsilbing inspirasyon ng Makata. Siya ang tinawag na Celia, at tinaguri ang MAR ni Balagtas sa kanyang tulang Florante at Laura. At naging karibal ni Francisco Balagtas si Mariano, Nanong, Kapuley, sa panliligaw kay Celia, isang taong ubod ng yaman at malakas sa pamahalaan. At dahil sa ginawa niyang panliligaw kay Celia, ipinakulong siya ni Nanong Kapuley para hindi na siya muling makita ni Celia. Habang nasa kulungan siya, pinakasalan ni Nanong Kapuley si Celia kahit walang pag-ibig na nadarama si Celia para kay Nanong Kapuley. Doon sa kulungan, isinulat niya ang Florante at Laura sa papel ng De Aros para kay Celia. Noong 1838, nakalaya siya sa kulungan at nagpunta siya ng Bataan, noong 1840 sa Udiong, Bataan. Dito niya nakilala si Juana Tiambing na kanyang naging asawa. Nagpakasal sila noong 1842. Si Tiambing ay 31 at si Balagtas naman ay 54. Sa kauna-unahang pagkakataon, ginamit niya ang Baltazar sa kanyang sertipiko ng kasal. Doon, nagkaroon siya ng 11 anak kay Juana Tiambing. Humawak din siya ng mataas na tungkulin sa Bataan Teniente Mayor at Juez de Sementera. Nabilanggo muli si Kiko sa Balanga, Bataan dahil sa sumbong na pinutol niya ang buhok ng katulong na babae ni Alferez Lucas. Nakalaya siya noong 1861. Ipinagpatuloy niya ang pagsusulat ng mga komedya, awit at korido nang siya ay lumaya. Bago mamaya pa, ibinili niya sa kanyang asawa na, huwag mong hahayaan na maging makata ang alinman sa ating mga anak. Mabuti pang putulin mo ang mga daliri nila kaysa gawin nilang bokosayon ang paggawa ng tula. Namayapa siya sa piling ng kanyang asawa at mga anak noong 20 ng Pebrero taong 1862. Namatay siya sa gulang na 74 dahil sa sakit na pneumonia at dahil na rin sa kanyang katandaan. Sinasabing ang mga pagsubok sa buhay ni Balagtas, at ang kanyang pagsusumikap upang malagpasan ang mga ito, ang pumandi sa kanya upang maging isang mabisa at matagumpay na makata at makilala sa larangan ng pagiging makata.